So magandang araw nga sa inyong lahat mga idol. So bago tayo magsimula, nais ko lang i-welcome yung ating mga bagong manonood. So welcome kayo sa ating channel at kung matagal na kayo nanonood dito sa ating channel ay maraming salamat sa inyong patuloy na suporta mga idol. So sa video na ito mga idol ay sasagutin natin ang sa pinakamadalas na katanungan ng nag-i-inquire. Ang madalas kasing katanungan mga idol, ano ba ang tamang solar setup para sa akin? Or sa amin. Ayun kasi maraming nalilito dito mga idol kung kailangan ba nila ng battery, paano kapag brownout, out, pwede bang makatipid kahit maliit lang ang aking budget. Yan yung mga madalas na tanong. At kung ano ang mas safe or mas practical na solar setup dito sa Pilipinas. So sa video nga na ito mga idol ay ipapaliwanag natin isa-isa kung ano nga ba ang off-grid na solar setup, ano ang on-grid na solar setup, at kung ano ang hybrid na solar setup. Kung ano ang kanilang advantages at disadvantages mga idol. At sa dulo ng video na ito ay tutulungan ko kayong makapag-decide kung alin ang swak para sa inyo. At huwag muna kayong aalis mga idol dahil sisimulan na natin ang ating discussion sa video na ito. Sa mga hindi pa nga nakakaalam mga idol ay gumagawa ako ng ready to wall mount na solar setup. Customizable ito na naaayon sa pangangailangan nyo. Available ito mga idol 12 volts, 24 volts at 48 volts na solar setup. At pwede nyo piliin ang preferred brand nyo ng inverter, charge controller at protection devices. Take note mga idol, aparato lamang ito at walang kasamang baterya at solar panels. Pero ready na lahat ng connections. Maayos ang wiring at plug and play na pagdating sa installation. Kung ang hanap nyo naman ay pangmalakihan o full solar installation, nag-i-install din po tayo sa mga area ng Nueva Vizcaya, Isabela at Nueva Ecija. Mga malalapit lang nga na lugar mga idol ang pinupuntahan natin para mabilis namin kayong mapuntahan for maintenance. Kung malapit kayo sa area ko at gusto nyo nang maramdaman ang kapangyarihan ng araw at maiwasan ang masakit na bulsa sa monthly na electric bill ay mag-PM lang kayo sa aking Facebook account na ito at pag-usapan natin ang solar setup na swak sa inyo. Kung malapit ka naman sa area ko pero gusto mong matutong mag-install ng sarili mong solar setup, available po ako para sa online mentoring, one-to-one video call, step-by-step na pagtuturo mula planning hanggang actual setup. May TF po ito mga idol dahil professional guidance ang ibinibigay ko. Pero kapalit naman ay tamang kaalaman, iwas sunog, iwas mali, at iwas gastos sa paulit-ulit na upgrade. Paalala lang mga idol, kung makikipag-transact kayo through online ay ugaliin nyo makipag-video call sa inyong kausap para siguraduhin legit yung inyong kausap. Napakahirap kasi ng buhay ngayon mga idol, hindi natin alam mamaya peke na pala yung ating kausap. So bago nga nating simulan ang video na ito mga idol ay nais muna natin sanang simulan ang ating discussion tungkol sa basic solar setup. So bago tayo pumunta sa differences or sa pagkakaiba, mahalagang maintindihan muna mga idol ang basic parts ng isang solar setup. Kahit anong klase ng isang solar setup mga idol, may tatlong pangunahing components dito. Una ay ang solar panels. So ito lang naman yung kumukuha sa sikat ng araw at ginagawang kuryente. Pangalawa ang ating mga inverter. Ito ang nagko-convert mga idol ng DC power galing sa ating solar panels or baterya papuntang AC power na ginagamit ng ating mga appliances. Pangatlo, ito ang load o appliances. Ito ang mga gamit natin, ilaw, electric fan, TV, ref, water pump at mga iba pa. Ang pinagkaiba ng off-grid, on-grid at hybrid ay kung papaano nila hinahandle ang kuryente, baterya at grid. So yung grid natin mga idol, ito yung Meralco or electric cooperative natin. So ano nga ba ang off-grid na solar setup mga idol? Ang off-grid na solar setup ay hindi konektado sa linya ng kuryente. Ibig sabihin mga idol, wala kayong Meralco or wala kayong electric cooperative. Sariling sikap ang inyong solar setup dito. So ang mga typical na components nito mga idol ay ang mga solar panel, charge controller, PWM or MPPT, battery, karaniwan mga idol, lead acid or LiFePO4. Yan ang off-grid.
na solar setup. At saka syempre yung inyong off-grid na inverter. Ngayon naman, ano ba ang advantages ng isang off-grid na solar setup? Dito kasi mga idol, meron kang kuryente kahit wala kang linya ng electric cooperative. Perfect ito sa mga bundok, isla, mga farm, water station, construction site. Ayan, so okay na okay ang isang off-grid na solar setup sa mga ganitong klaseng area mga idol. Sa madaling salita, independent ka, wala kang brownout, wala kang monthly bill. So yan yung mga benefits na kayang ibigay ng isang off-grid na isang solar setup. At isa pa, kontrolado mo ang iyong solar setup. Alam mo kung ilang oras tatagal ang iyong baterya, alam mo kung ano ang load limits mo. So sa disadvantages naman mga idol ng ating off-grid solar setup ay syempre, pinakauna dyan, mahal ang baterya. Baterya ang pinakamahal na bahagi ng isang solar setup. May lifespan kasi ito mga idol ng 5 to 10 years depende yan sa paggamit. Siyempre, limitado ang power mo dito. Kapag sabay-sabay ang appliances, pwedeng mag-overload. So ang kailangan, tamang design ng isang solar setup na off-grid. Kapag mali ang sizing mo, so mabilis masira ang baterya. Ngayon, para kanino ba ang isang off-grid na solar setup? Bagay na bagay ito mga idol kung ikaw ay walang access sa grid or electric cooperative sa mga bundok. Kung gusto ng total independence, may negosyo sa liblib na lugar, handang mag-invest sa baterya, ayan, so tamang-tama ang off-grid solar setup sa inyo. Ngayon ay dumako naman tayo sa on-grid na solar setup mga idol. Ang on-grid na solar setup ay direktadong konektado ito sa Meralco or electric cooperative nyo. So wala kayong baterya dito mga idol. Ang typical na components lang ng isang on-grid solar setup ay syempre solar panel, on-grid na inverter, net metering, at saka syempre connection yan sa grid. So paano ba ito gumagana? Sa umaga mga idol, solar panel to inverter to bahay ang sequence niyan. Kung sobra ang pumapasok sa inyong bahay or sobra yung harvest nyo, diretso yung sobrang harvest nyo sa electric cooperative. In short, nagbebenta kayo. Kung kayo ay registered sa sinasabing net metering ng inyong electric cooperative. Kaya lang, kapag ka brownout out, wala ka rin kuryente kapag ka on-grid ang iyong solar setup. Ang advantages naman mga idol ng isang on-grid na solar setup ay siyempre pinakamura yan sa lahat ng solar setup dahil wala kang baterya dito. Mas konti lang ang components mo. So yan yung mga pinaka-advantages ng isang on-grid na solar setup. At syempre, malaki ang matitipid mo ng bill dito. Pwede kasing bumaba mga idol ng 50 to 90% ang inyong bill dito. At saka syempre dito mga idol, low maintenance dahil wala namang baterya na pinapalitan or maintenance bawat taon. Ang disadvantages lang mga idol ng isang on-grid na solar setup ay syempre wala kang kuryente kapag ka brownout out. Kahit tirik ang araw, patay pa rin ang solar setup mo. In short, walang may tutulong ang solar setup mo. Kailangan ng permits ng net metering dito mga idol. May proseso, may requirements para kayo ay makapagbenta ng excess harvest papunta sa grid. Dependent pa rin ito mga idol sa electric cooperative. Hindi ito totally independent. So para kanino ba ang isang on-grid na solar setup? Bagay na bagay ito mga idol kung ikaw ay may stable na kuryente sa inyong lugar. Tsaka siyempre kung gusto mong makatipid sa iyong bill, ayaw ng maintenance ng baterya, at nakatira ka sa isang urban na area, bagay na bagay ang isang on-grid na solar setup sa iyo. Lalong-lalo na kung meron kang negosyo na daytime use lang naman yung iyong mga pinapaganang appliances sa iyong negosyo. So malaking bagay ang isang on-grid na solar setup sa inyo. Dito naman tayo mga idol sa hybrid solar setup. Ang hybrid solar setup ay pinagsamang off-grid yan at saka on-grid mga idol. Ang mga typical na components nito ay siyempre solar panel, hybrid inverter kagaya sa likod ko, baterya, at grid connection. Ang grid connection mga idol ay optional yan. Pero mas maganda kung meron kayong grid kapag kayo ay gumagamit ng hybrid na solar setup. So ano ba ang advantages naman ng isang hybrid na solar setup? Well, syempre meron kang backup power mga idol dahil meron kang baterya dito. Hindi ka mawawalan ng kuryente sa araw man or sa gabi. At syempre makakatipid ka pa rin dito ng bill. So malaki ang matitipid mo dito mga idol kasi halos 24/7
ang running time ng isang hybrid na solar setup dahil nga meron kang baterya. At syempre, flexible ang paggamit mo dito at pwede kang mag-expand ng solar panel, ng baterya. So, yan yung advantages niya. Disadvantages nga lang nito mga idol ay isa ito sa pinakamahal na solar setup dahil may baterya. Mas mahal ang inverter nito dahil hybrid. And then, syempre, mas komplikado. Kailangan ng maayos na installer dito mga idol at mapagkakatiwalaan. Yung tipong isang tawag mo lang, kinabukasan meron na. Dahil mas maraming components nito mga idol, mas maraming dapat alagaan sa isang setup na hybrid. So para kanino ba ang isang hybrid na solar setup? Bagay na bagay ito mga idol kung ikaw ay madalas mawalan ng kuryente sa inyong lugar, may business ka na bawal tumigil halos 24/7, gusto ng makatipid at may backup anytime. At syempre, kailangan dito mga idol, meron kang sapat na budget dahil medyo masakit-sakit sa bulsa ang isang hybrid na solar setup. Pero lagi nyong iisipin mga idol na ang mga solar na ito or ang mga klase ng solar na ito mga idol ay isang investment sa inyo. So, mas mapapagaan ang inyong pang-araw-araw na pamumuhay kung mag-i-invest kayo ng ganitong klaseng solar sa inyong business or sa inyong bahay. Sa totoo lang mga idol, wala namang best na solar setup para sa lahat. Ang tamang tanong dyan ay, ano nga ba ang bagay sa sitwasyon mo? Kung ikaw ay walang linya ng electric cooperative, well, syempre go for off-grid. Kung gusto mo lang makatipid, go for on-grid mga idol. At kung ayaw mo ng brownout at gusto mo makatipid talaga, go for hybrid. So, syempre tandaan mga idol na mahalaga ang tamang design ng solar setup nyo at tamang installer or mapagkakatiwalaan nyo sa maintenance nito. Dahil hindi biro mga idol ang maintenance or pagkakaroon ng isang solar setup. Pang matagalang commitment ito ng inyong installer at sa inyo mga idol. So dapat napakahalaga mga idol na mapagkakatiwalaan nyo ang inyong installer or kung ayaw namang mag-DIY, meron namang mga tutorials dito sa YouTube. May mga tutorials tayo dyan or pwede kayo mag-PM sa akin kung gusto nyong magpaturo regarding dito sa pag-i-install or pag-DIY ng isang solar setup. And that's it for today mga idol. I hope marami kayong natutunan sa video natin and I hope mga idol na natulungan ko kayong mag-decide kung anong klaseng solar setup ang kailangan nyo sa inyo. At kung bago ka man sa ating channel ay huwag nyong kakalimutan mga idol na mag-subscribe at mag-comment at mag-like na rin mga idol para lagi kayong updated sa ating mga upcoming videos.